Si Cicero ay isa sa mga lalaking nadadaanan mo sa kalye at halos hindi mo napapansin, ngunit mas tao siya kaysa sa maraming lalaking nakatali. Araw-araw, may masikip na aluminum lunchbox sa kanyang mga kamay. Nakarating siya sa construction site bago sumikat ang araw, pawisan at handa. Doon, sa gitna ng semento at ladrilyo, una niyang nakita si Miguel, isang batang may kapansanan, tahimik, nakaupo sa wheelchair. Nang walang mga tanong, nang walang paghuhusga, ibinahagi niya lamang kung ano ang mayroon siya. At aminin natin, minsan ang kaunti ay mas mahalaga kaysa sa anumang kapalaran. Ang kilos ni Cicero na tahimik bilang isang bulong ng pakikiramay ay nagpahayag ng kadakilaan na nakatago sa pinakasimpleng mga aksyon. Hindi niya alam kung sino ang batang iyon o kung babalik pa siya kinabukasan, ngunit kumuha siya ng dagdag na pagkain kung sakali. Kaunting kanin, ilang minasa na manok, at kabaitan na hindi kasya sa lunchbox. Ito ay pagkakaisa sa pinakadalisay nitong anyo, hindi ang uri na kumukuha ng mga larawan at nagpo-post sa kanila, ngunit ang uri na nangyayari nang hindi nagpapakilala at nagbabago. At napakagandang pagbabagong mangyayari. Ang trabaho ay nagpatuloy sa tunog ng mga pako at amoy ng semento. Ngunit para kay Cicero, mayroong isang bagay na mas malakas. Ang presensya ni Miguel na pinagmamasdan ang lahat sa katahimikan. Walang sinuman ang nakakita sa bata gaya ng ginawa niya. Walang nakapansin na sa nakapirming titig at matahimik na ekspresyon, humihingi lang siya ng presensya. Naunawaan ito ng tagapagpatong ng ladrilyo na para bang kinikilala niya ang sigaw ng isang kaluluwa. At doon nagsimula ang isang bagay na hindi masusukat sa semento o oras. Ito ang simula ng isang misyon. Ang nagsimula bilang isang simpleng piraso ng tinapay ay naging isang bagay na mas malaki. Hindi kailangan ni Cicero na makarinig ng mga salita para maintindihan si Miguel. Ang pagpapalitan ng mga sulyap, ang maliliit na ngiti, at ang komportabling katahimikan ay bumuo ng kanilang sariling wika, matalik at makapangyarihan. Para bang may pinagsaluhan na sagrado ang patong ng ladrilyo at ang batang may kapansanan, puro empatiya. At doon, sa pagitan ng isang ladrilyo at isa pa, isang di nakikitang buklod ay ipinanganak na mas malakas kaysa sa anumang konkreto. Ang relasyong ito ay lumago batay sa presensya, walang obligasyon, walang kontrata, sa katatagan lamang ng isang taong nagmamalasakit sa kanya. Ginugol ni Cicero ang umaga sa pag-iisip kung lilitaw muli si Miguel at buong pagmamahal niyang inilaan ang dagdag na bahagi ng pagkain at kahit isang malinis na kamiseta. Ito ang tinatawag naming tunay na pangangalaga, ang uri na dumarating ng walang interes, na nag-aalala ng hindi nangangailangan ng salamat. At si Miguel, tumugon si Miguel sa kung ano ang mayroon siya, nagniningning na mga mata at isang pakikipagkamay na nagsabi ng lahat. Napakagandang makita kung paano namumulaklak ang isang pagkakaibigan ng walang salita sa pamamagitan lamang ng mga kilos. Ang wheelchair na kadalasang hindi pinapansin ng iba ay isang tagpuan para kay Cicero. Maghahanda siya ng may kulay na espasyo, ayusin ang support board at hihintayin ang kanyang kaibigan. Ang gawaing iyon na dati ay alikabok at ingay lamang, ngayon ay may mas marangal na layunin. At sa simpleng gawaing ito na ang isang koneksyon ay pinatibay na walang diploma na nagtuturo, ngunit naiintindihan ng bawat dalisay na puso. Habang nilinang ni Cicero ang sangkatauhan, mas pinili ng kanyang mga katrabaho na pakainin ang pagtatangi. Yaya ka na ba ngayon? Sasabihin nila sa pagitan ng mga tawa at mga cross-comments, palaging may ganong tono ng isang taong hindi nakakaintindi o ayaw na maunawaan ang halaga ng isang tahimik na kilos. Ngunit hindi siya gumanti. Inayos niya ang kanyang cup, kinuha ang kanyang lunchbox at tinungo ang bakod kung saan naghihintay sa kanya si Miguel. Para sa kanya, malinaw ang misyon, gumawa ng mabuti nang hindi tinitingnan kung sino,
at walang pakialam kung sino ang nanonood. Ang lakas ng loob na maging mabait sa isang mahirap na kapaligiran tulad ng isang construction site ay hindi para sa lahat. Madaling pagtawanan ang mga taong naiiba, ngunit mahirap magbigay ng tulong. Ginawa ito ni Cicero araw-araw nang hindi nangangailangan ng palakpakan. Nakita niya si Miguel bilang isang tao, hindi isang pabigat. At sa bawat pinagsasaluhang tanghalian, bawat improvised shade, bawat bote ng tubig na dumaan sa bakod, pinatunayan niya na ang pamumuno ay hindi tungkol sa pagsigaw ng utos. Ito ay tungkol sa pagbibigay inspirasyon sa pamamagitan ng halimbawa. Ang pinaka-curious na bagay ay na sa paglipas ng panahon, kahit na ang mga manunuya ay nagsimulang manatiling tahimik. Isang bagay sa relasyong iyon ang bumabagabag sa ego ng mga taong hindi kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na ibigay ang kanilang sarili. Marahil ito ay ang tingin ni Miguel. Marahil ito ay ang matatag na paggalang ni Cicero. O marahil ito ay ang discomfort na makita na ang isang bricklayer na may mga kalyo sa kanyang mga kamay ay nagtuturo tungkol sa empatiya na mas mahusay kaysa sa maraming mga doktor. At ang tila isang lumilipas na alalahanin ay simula pa lamang ng pagbabagong panlipunan. Sa isang normal na umaga, sa gitna ng maingay na gawain sa trabaho, isang marangyang sasakyan ang huminto ng maayos sa harap ng gate. Iyon ang uri ng sasakyan na hindi dumaan doon at iyon ang dahilan kung bakit nakuha nito ang atensyon ng lahat. Lumabas ang isang lalaking nakasuot ng maayos, nababalisa ang mga mata at ang pagmamadali ng may dalang sakit sa kanyang dibdib. Tinawag niya si Miguel. At sa isang iglap, nabalot ng katahimikan ng gusali. Lumingon ang bata at may pigil ng ngiti, sinagot ang tawag na hindi inaasahan ng marami doon. Si Cicero na hawak-hawak pa rin ang lunchbox ay napatingin kay Miguel at sa lalaki na hindi talaga maintindihan ang nangyayari. Ngunit nang subukan ng bata na itulak ang wheelchair gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay at tumakbo ang kanyang ama para yakapin siya, naging malinaw ang lahat. Ang batang iyon ay anak ng isang milyonaryo. Si Daniel, ang kanyang ama, ay napaiyak sa kaginhawahan at pasasalamat sa muling pagkikita. At sa gitna ng damdaming iyon, ang kanyang mga mata ay bumagsak kay Cicero, ang bricklayer na nagpapakain sa kanyang anak nang hindi alam kung sino siya. Ang hitsura sa pagitan nina Daniel at Cicero ay isang pulong ng mga mundo. Ang isa ay kumakatawan sa material na kayamanan, ang isa espiritual na kayamanan. Pinakain mo ang aking anak, binigyan siya ng lilim, binigyan siya ng damit, binigyan siya ng presensya, ang mga salita ng ama. At sa sandaling iyon, sumisingaw sa manipis na hangin ang mapanuksong tawa ng kanyang mga kasamahan. Ang pagtatangi ay nagbigay daan sa paggalang. Ang tahimik na kilos na iyon ay naging sigaw ng sangkatauhan na nagpapakita na ang isang simpleng pagkilos ay maaaring masira ang anumang hadlang sa lipunan. Kinabukasan, bumalik ang parehong luxury car, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi nagmamadali o nawala ng pag-asa. Si Daniel, ang milyonaryong ama, ay nakasuot ng mas simpleng damit, ngunit ang kanyang tingin ay may mas mahalaga pa, pasasalamat. Lumapit siya kay Cicero na naghahalo ng mortar at hiniling na makipag-usap. Kinuha niya ang isang sobre na may pera sa kanyang bulsa bilang paraan ng pasasalamat sa kanya. Ngunit ang naglalagay ng ladrilyo, mahinahon at matatag ay tumanggi. May mga bagay na hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga, sabi niya. Tahimik si Daniel, halatang naaantig. Hindi lang salamat ang gusto niyang sabihin. Ito ay isang tunay, malalim na pagkilala mula sa isang taong nakauunawa na ang ginawa ni Cicero ay hindi mabibili. Hindi ngumiti si Miguel kasama ng mga therapist, tagapag-alaga o security guard. Ngunit ngumiti siya kasama ng bricklayer. Naunawaan noon ng ama na ang kailangan ng kanyang anak ay empatiya at presensya, hindi luho o protokol. Noon, nagsimulang lumitaw ang isang bagong ideya,
upang gawing mas malaki ang kilos na ito. Dahil sa inspirasyon ng ugnayan ni Miguel at Cicero, nagpasya si Daniel na likhain ang Miguel Support Center, isang sentro ng rehabilitasyon para sa mga batang may kapansanan, hindi lamang nakatuon sa istruktura kundi sa sangkatauhan, at hindi niya gustong gawin ito ng mag-isa. Inanyayahan niya si Cicero na manguna sa proyekto, hindi lamang bilang isang bricklayer kundi bilang isang sanggunian. Hindi na formal ang pagkilala. Ito ay isang imbitasyon sa isang misyon. At si Cicero, bagamat nagulat, ay buong kababaang loob na tinanggap. Dala-dala sa kanyang mga balikat hindi lamang ang semento, ngunit ngayon ay isang layunin. Pagkalipas ng 2 buwan, iba na ang eksena. Sa isang nakalimutang kapitbahayan, ang mga hanay ng Miguel Support Center nagsimulang bumangon ng matatag. At naroon si Cicero, hindi na bilang isang bricklayer kundi bilang pinuno ng trabaho. Dumating siya bago ang araw na mahagi ng mga gawain, ginabayan ng mga bago at naging inspirasyon maging ang mga matatandang kasamahan na dati ay pinagtawanan siya. Ang kanyang kupas na cap ay nanatiling pareho, ngunit ngayon ay nagsuot siya ng isang bagay na mas mahalaga, paggalang. Ang sentro ay hindi lamang gawa sa ladrilyo at semento. Ito ay ginawa ng empatiya at layunin. Sa bawat pader na itinayo, si Cicero ay nagturo ng higit pa sa pamamaraan. Nagturo siya ng mga halaga. Sino man na bago sa proyekto ay natutunan sa kanya ang kahalagahan ng pangangalaga, ng pagtanggap sa katahimikan, ng tunay na atensyon. Paminsan-minsan ay magpapakita si Miguel na tinutulak ng isang tagapag-alaga at palagi siyang nakatanggap ng parehong pagmamahal gaya ng sa simula. Dumating na ang chief engineer, biro ni Cicero na lumuhod sa tabi niya. Ang pagbabagong panlipunan ay isinasagawa na. Ang patong ng ladrilyo na dating naging tampulan ng pangungutya ay isa na ngayong halimbawa ng pamumuno at inspirasyon. Maging ang mga mamumuhunan ay humanga sa kapaligiran sa lugar ng konstruksyon. Ito ay hindi lamang isang construction site. Ito ay isang buhay na testamento sa kung paano ang sangkatauhan, kapag pinahahalagahan, ay may kakayahang makabuo ng mga walang hanggang bunga. At nagsimula ang lahat sa isang shared lunchbox. Ito ay isang maliit na kilos na namumulaklak sa isang misyon. Sa grand opening day, ang fasad ng Miguel Support Center ay pinalamutian ng mga laso at emosyonal na hitsura. Si Miguel sa unang hanay ay nakasuot ng puting sando na may nakaburda na pangalan sa gitna. Si Cicero, gaya ng dati, ay nanatili sa likuran, maingat, pinagmamasdan ang lahat ng may kababaang loob. Nang tawagin ang kanyang pangalan para putulin ang laso, nagalinlangan siya, nagulat. Ngunit si Miguel na may simple at mapilit na kilos ang humila sa kanya sa gitna ng eksena. Nanginginig ang ginintuang gunting sa kanyang mga kalyo na mga kamay. Sa kanyang paligid, dos-dose ng mga tao, mga negosyante, guro, magulang at mga bata ang pumalakpak sa simpleng taong ito na ayaw ng pagkilala, ngunit nakamit ang mas higit na bagay, ang tunay na paghanga. Nang gupitin ang laso, hindi nagsalita si Cicero ng malakas, ngunit bumulong kay Miguel. Salamat sa pagpapaalala sa akin kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang tao. Ang pariralang iyon na ibinulong sa kanyang tainga ay umalingaw-ngaw ng mas malakas kaysa sa anumang opisyal na pananalita. Ang puso niya ang nagsasabi ng totoo, na antig ang lahat sa eksena. Ang huling kilos na iyon ay nagsara ng isang ikot at nagbukas ng isa, kahit na mas ingrande. Ito ay hindi lamang ang pagpapasinaya ng isang gusali. Ito ay ang tagumpay ng empatiya laban sa pagtatangi, ng pangangalaga sa pagpapabaya, ng pag-ibig sa paghatol. Ipinakita ni Cicero na ang isang bricklayer ay maaaring sa katunayan magtayo ng higit pa sa mga pader. Maaari siyang magtayo ng mga hindi nakikitang tulay sa pagitan ng mga kaluluwa. At iyon, aking kaibigan, ay ang uri ng pamumuno na kailangan ng mundo
upang makita ang higit pa. At ngayon, pagkatapos malaman ng tungkol sa kwento ni na Cicero at Miguel, itatanong ko sa iyo, ilang pagkakataon ang nalampasan mo para tumulong sa isang tao? Sa gitna ng pagmamadali ng iyong araw, nakita mo na ba ang mga tao sa iyong paligid na may tunay na pagkatao? Minsan, ang kailangan lang ay isang tahimik na kilos, isang magiliw na salita o kahit isang simpleng piraso ng tinapay upang mabago ang buhay ng isang tao at nang hindi namamalayan sa iyo rin. Anong uri ng trabaho ang iyong binuo sa iyong pang-araw-araw na buhay? Nagtatayo ka ba ng mga pader o tulay? Ang mundo ay puno ng mga taong nangangailangan ng magiliw na titig at isang presensya na hindi humahatol. At sino ang nakakaalam, ang simpleng saloobing iyon na walang nakikita ay tiyak na susi sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong naisip. Hindi nagsalita si Miguel, ngunit nagturo. Si Cicero ay hindi humingi ng palakpakan, ngunit ipinakita kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang halimbawa. At ikaw, ano ang ipinakita mo sa mundo? Kung ang kwentong ito ay naantig sa iyo, nagbigay inspirasyon sa iyo o nagpaalala sa iyo ng isang tao, mag-subscribe sa channel at i-on ng mga notification. Narito, ang bawat video ay isang imbitasyon upang magmuni-muni at isang maliit na push para sa amin upang mabuhay na may higit na layunin. Hanggang sa susunod na pagkikita, kung saan ang isang bagong kwento ay maaring magturo sa iyo ng higit patungkol sa kung ano ang kahulugan ng pagiging tunay na tao.